Pag-usapan po natin ngayon ay itong budget for 2025 na hindi pa napipirmahan until now kasi minakitang problema si Pangulong Marcos. Pangalawa ay itong problema ng mga Pilipino sa Amerika na undocumented or hindi pa stable ang kanilang pananatili doon sa pag-upo ni President-elect Donald Trump by January na ito. Sige. Unahin natin itong budget. Pabor sa mga Pilipino na may-ari ng pera ng bayan ang ginawa ng Pangulo na baguhin, tanggalin ang mga pinagdududahang insertion o isiningit ng mga politiko sa proposed budget for 2025. Okay? Na dapat ito ay bago nagpasko ay napirmahan na pero nakita ng Pangulo at ng mga economic manager na may problema ang budget na ito at maaaring lalabag sa saligang batas kapag ito'y pinagtibay ng Pangulo na malaking pera ang inalis sa Department of Education sa halip ang ginawang number 1 sa budget ay DPWH. May problema doon. Kasi nga yung mga isiningit o insertion ng mga politiko para sa kanilang mga project sa Luzon, Visayas, Mindanao hindi kasama sa proposed original na budget na isinumiti ng Malacanang for approval ng Kongreso at Senado. Pero pagdating sa Kongreso at Senado, lalo tigit doon sa bicameral conference, napakarami po ng isiningit. At halos 180 billion ang nadagdag sa budget ng Department of Public Works and Highway na ang layunin niyan ay mga proyekto ng mga politiko, lalo na yung mga re-electionist or mga politikong gustong muling makabalik sa posisyon. Kailangan nila ng project para makakuha ng suporta sa mamamayan. Pero hindi naman inaproban niya ng Malacanang. Pero Kongreso at Senado sa BICAM, by the way, dun po sa BICAM, composition niya ng mga congressman led by Speaker Romualdez at yung grupo naman ng Senado led by Senate President. Pero marami silang isiningit doon na hindi nagustuhan ng palasyo. Kaya nga, bago nagpasko, dalawang ulit na nagpatawag ng emergency meeting ang Pangulo sa mga economic manager at sinuring mabuti at na-discover nga na mayroong mga illegal. Kaya ngayon, ang aking natanggap na impormasyon, pipirmahan ng Pangulo. At kung meron mang problema, ay pwedeng questionin yan sa Korte Suprema. Hindi natin alam kung ano ang mga babaguhin dito ng Pangulo. Kasi may power ang Pangulo na ibito ang ilang provision sa mga proposed bill. Pero ang dapat maibalik dito ay maging number 1 sa budget ang Department of Education. Kasi yan ang sinasabi ng saligang batas. Every year, dapat mataas ang budget niya. So itong pagpigil, pagtanggal sa insertion, siningit na budget ng mga politiko ay pabor na pabor sa may-ari ng pera ang mamamayang Pilipino. Tayo yun. Kaya pasalamatan natin si Pangulong Marcos dahil ito ay kanyang hinarang at hindi niya inaproban. Ang balita ko, pipiliting mapirmahan ang budget na ito, proposed bill na ito, General Appropriation Bill, bago magbagong taon. Sana. So, ibig sabihin, walang holiday ang Office of the President sa pagsusuri nitong budget na ito na sana ay pro-people, hindi para lang sa mga politiko. Kung sino man pong mga politiko ang nagsingit nito, sila-sila rin yan. Mga kaalyado rin ng Malacanang. Kasi hindi naman magagawa yan ng oposisyon. Majority sa Kongreso, majority sa Senado, sila ang nasa likod ng insertion na yan. Dahil yan ay hindi magagawa ng iilan. Yan ay inaproban ng majority ng ating tingin at paniniwala ay kaalyado, pero pagdating sa pera at proyekto at kanilang interes pampolitika, nang ibabaw ang kanilang pansariling interes. Lagi naman ganon kaysa interes ng bayan. Kaya mabuhay at salamat kay Pangulong Marcos dahil pinigilan ito. Sana ipagpatuloy mo ang pagpigil sa mga kaduda-duda na pinagdududahan talagang paggamit sa pondo ng bayan para sa interes ng mga politisyan. Ayan po ang totoo.
Any comment, reaction, please like and share at mag-react po kayo. Comments. Sunod na pag-usapan natin itong pagpasok na January. Kung di ako nagkakamali, 2nd o 3rd week ng January, uupo na si President-elect Donald Trump ng Amerika. At yung 300,000 na mga Pilipinong may problema sa dokumento, undocumented o under process, kasama sa maapektuhan. By the way, hindi lang ho mga Pilipino ang ipadi-deport or papauwiin. Kasi yan talaga ang style ni Trump kahit nung unang term na ito'y umupo, marami siyang pinauwi na iba-ibang lahi. Kasi priority lagi niya, mga Amerikano ang dapat bigyan ng trabaho sa kailang bansa, hindi ang dayuhan. Lalo na yung mga undocumented. So kasama ang 300,000 Pilipino. Naunang nanawagan na si Ambassador Romualdez, Philippine Ambassador to Washington, D.C., na huwag nang hintayin ma-deport. Voluntary na daw po na lumikas o umalis ang mga undocumented na Pilipino sa Amerika. So ibig sabihin, wala nang magagawa yung ambassador. Kung ano ang policy ng incoming President Donald Trump, yun ang masusunod. Pero tulad ng sinabi ko, mukhang hindi lang Pilipino, iba-ibang lahi na Asyano. Iba-ibang lahi na mga taga-Middle East, iba-ibang lahi na galing kung saan-saan ang tatamaan dito sa deportation program. At gagawin po yan kasi ginawa na ni Donald Trump nung unang panahong siya naging Pangulo. At ngayon, yan din ang kanyang pangako at yan din ang kanyang gagawin. So malungkot ito. Kailangan mapaghandaan ito ng mga Pilipino sa Amerika. Paano sila uuwi? Paano ang kanilang buhay? Paano nila haharapin ito? Alam nila yan. Tayo nagpapa-alaala lang. Kung yan ang policy at programa ng susunod na Pangulo ng Amerika, wala tayong magagawa ron. Pabor ito doon sa mga may mga dokumento na o legal lang nandoon na Filipino-American. Pero yung mga under process pa, yun ang tatamaan. Hindi ko alam kung paano ang epekto nito doon sa undocumented na mag-couple, mag-asawa, pero merong anak na American citizen. Kasi pag pinanganak ka doon, nanganak ka doon, yung anak mo automatic American citizen. Yun ang hindi natin alam kung paano. Alam naman pauwiin yung mga magulang, maiwan yung anak. Pag pinauwi mo kasama yung mga anak, di ka mga Amerikano yun na pinapauwi. So mukhang doon magkakaroon ng problema siguro. Pero yung mga single father, single mother, o kung ano man, single pa. Ibig sabihin, binata dalaga siguro. Kung ano man ang estado ng buhay. Ayun ang maaaring tamaan pag undocumented or yung mga TNT. Tago ng tago. Nako. Awan ko kung anong paghahandang ginagawa dito ng ating gobyerno under President Marcos at saka Department of Labor and Employment at mga economic manager kasi yung 300,000 kalahati doon ma-deport, 150,000 family pa rin yan, individual. Malaki-laki yun. May epekto rin yan sa remittance ng mga Pilipino galing sa Estados Unidos kasi kung di ako nagkakamali, nangunguna na pinakamalaki ang remittance ng mga Pilipino sa Amerika kumpara sa ibang bansa kung saan tayo may mga kababayan Pilipino. Yung remittance at sa ekonomiya makaka-apekto sa atin. At yung trabaho, kawalan ng trabaho, yun ang mabigat. So, hindi ko kayo tinatakot. Mangyayari po ito dahil January 2025, bagong taon, next month na yan, uupo na ang President-elect, magbabalik na Donald Trump. Iba yung programa nito kaysa sa programa ng mga Democratic Party like President Biden at yung mga dating Pangulo. Naku, abangan natin ito. Good luck at sana po ay maresolba pa rin ang mga ganyang klaseng hamon sa buhay ng mga Pilipino. Please like, share ito sa ating mga video.